Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa sa Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang dinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. "Mula pa po sa kanyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami." Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Ngunit mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit, siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Yung dati ko pong parokya, isang araw, tinawag po ako sa simbahan, Father, dali, puntahan po natin yung bahay na ito dahil mayroong napoposes ng masamang espiritu. Merong inaalihan na masamang espiritu. May mga nagdadasal na po, pero kanina pa po iyon. Sige na po, Father. So ako naman po, malapit lang naman din sa simbahan, pumunta na agad ako. At nagulat ako pagbukas ng pinto ng bahay. Bakit kanyo? Ang kapal ng usok. Para akong kinukuha ng Lord. No? Tapos ang ingay. Ang ingay, no? Merong mga nagdadasal na pahiyaw, no? Merong nagdadasal na parang galit, ganyan, ano? Sabi ko, sandali. Sabi ko, sandali lang po. Ayan. Ang sabi ko, pwede po bang ay babaan muna po natin yung ating mga boses, ganyan, ano po. Ha? Bigyan po natin ng kaunting hangin dito sa kwarto, ganyan. Dumistansya po tayo ng kaunti. Ayan. Pagkatapos, nung medyo tumigil na yung hiyawang dasal na pahiyaw at dasal na parang pagalit, ano? Medyo nakikita ko na yung buong kabahayan kasi nga ang kapal po ng usok. Bigla na lamang po nung nagsimula ako manguna na pagdarasal, biglang napayapa. Maging yung tao na sinasabi nila na inaalihan ng demonyo. Ayan, napayapa. Naalala ko yon dahil sa Ebanghelyo parang pareho ang eksena. Pagdating ng Panginoon, kasama ang ilang mga alagad, nadatnan niya yung kanyang ibang mga alagad, kasama pa ng mga ibang tao, nagkakagulo, maingay. Bakit? Merong isang lalaki, bata, na pipi at bingi. At siya daw ay naalihan ng masamang espiritu. Siya ay pinapangisay. Sinasaktan siya nung masamang espiritu. Binabato siya sa apoy. Ganyan. Ano po? At pagkatapos ay sinabi sa kanya, Jesus, kaya niyo po ba ito? Napagalingin. Ang sabi ng Panginoon, kaya? Kaya? Parang sinasabi na, tinatanong mo ako kung kaya ko? Ganun lang, ano? Alam niyo po, ang isang mahalaga po, na sangkap ng pananampalataya ay yung sigurado ka sa Diyos. Sigurado ka sa Panginoong Jesus Nazareno. Oo, sige, lahat tayo may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Talagang dipa, gapang, luhod, gagawin natin para sa Kanya. Magsasakripisyo tayo sa Kanya. Pero ang tanong, sapat na ba siya sa'yo? Sapat na ba si Jesus sa'yo? Bakit ko nasabi ito? Kasi po tayo masyado nating ginugulo yung ating pananampalataya. Meron tayo nilalagay na kung ano-anong mga superstition, pamahiin, sinusunod. Kung ano-ano yung mga nilalagay natin sa altar natin. Merong palaka. Merong pusa. Ano ang sabi ng iba? Nung tinanong ko, bakit po may ganyan? Para po sigurado, wala namang mawawala. Subukan nyo nga po, magkaroon kayo ng boyfriend, tapos dalawa kayong girlfriend niya. Wala namang mawawala eh. Matutuwa ba kayo kung ang boyfriend ninyo, madaming jowa? Wala namang mawawala eh. Lalaki naman eh. Hindi tayo matutuwa doon. Sapat na ba ang Diyos sa'yo? Yun ang tanong. Sapat na ba? Yun ang isang napakahalagang rikado, sangkap ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nanalangin ka ba na sapat na ba talaga ang Diyos? Hindi mo pangahawakan ng pera mo, hindi mo pangahawakan ng impluwensya mo para makamtan mo yung gusto mo, yung connection mo, yung kapangyarihan mo,
Hindi ka kukuha ng kung anong mga dekorasyon, ornaments. Ilalagay mo sa kung ano-anong sulok ng bahay mo. Sapat na ba ang Diyos sa iyo? Yun ang napakahalaga. Yan ang pananampalataya. At yan ang pagdarasal. Kaya sa bandang huli, ano sinabi ng mga alagad? Nung natapos na at napagaling na yung lalaki, ang sabi, binulungan ng mga alagad, Panginoon, paano nangyayari iyon? Paano mo napagaling? Ano sabi ng Panginoon? Yung mga ganitong bagay, dapat dinadaal sa panalangin. Panalangin. At ang panalangin na iyon, dapat sapat na ang Diyos sa iyo. Naalala ko po, ilang taon na nakararaan, ako po ay formator po sa San Carlos Seminary, diyan po sa Guadalupe, no, sa Makati, no. Kami po ay pumunta sa Pangasinan kasi bahagi po ng aking paglilingkod sa seminaryo ay bibisitahin ko po yung mga bahay ng mga seminarista. No? So nandun po kami sa isang lugar sa Pangasinan nang biglang dumating ang malakas na bagyo. Galing norte, galing Batanes, at pababa siya. At nandun kami sa Pangasinan, medyo nagtipon-tipon kami, yung buong klase ng mga seminarista. One class. No? At kami ay biglang nag-brainstorming. Ano ang gagawin natin? Uuwi ba tayo? Magtatago ba tayo? Super typhoon. 1 hour from now, parating na sa Pangasinan. Ano ang gagawin natin? Kasi nakakikita na namin yung mga puno. Nagsisimula na mag-sway na ganoon. Lumalakas na yung hangin. Umiitim na talaga yung langit. Ando kami sa isang hallway. Nagtipon-tipon, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Ganito. Alam niyo yung eksenang parang ang daming mungkahe, kaliwat kanan, criss-cross, ganyan. Na parang walang nabubuo kaming desisyon hanggang may nagsalitang isang seminarista. Isa dun sa klase. Ano sabi ng seminarista? Brothers, magdasal muna tayo. Magdasal muna tayo. Natigilan kaming lahat. Kasama ako na paring gumagabay sa kanila. Nalimutan namin ang una dapat naming ginawa, pagdarasal. Pagdarasal na nagpapakita sa Diyos, Panginoon, sapat ka na. Sapat ka na. May mga bagay na marahil ngayon masalimuot sa buhay mo. Ang daming boses. Ang daming boses na umaalingaw-ngaw sa isip mo, sa diwa mo. Daming tanong. Ang haba, parang hindi matapos-tapos yung problema. Subukan po natin yung paalala ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Kalma. Manalangin tayo. At ang pagdarasal natin, pinakikita natin sa Panginoon na sa pagdarasal natin, sa mga salitang binibitawan natin, na sapat na siya. Siya lang ay sapat na.